Magandang umaga mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa Manila, Cebu City mga kababayan. So masarap ngayon ang panahon, maulan-ulan, makulimlim ang panahon ngayon mga kababayan. Before tayo magko-comment ngayon mga kababayan tungkol kay Pasti, binanatan ni Pasti si Bongo mga kababayan. Naganap ito sa Pampanga, May Sugrali mga kababayan. So by the way mga kababayan, so before tayo mag-comment mga kababayan, so hinihiling ko lang sa inyo, kung hindi pa ka nakapasubscribe sa akin, pasubscribe naman mga kababayan, pa-like and share ang aking video para naman madagdagan ang ating subscriber mga kababayan. Pinasasalamatan ko pala ang mga subscriber ko. Salamat sa inyong suporta. Sana huwag kayong magsawa manood sa aking channel. Ganon pa man, ma-update kita kung meron tayong mga bagong balita. By the way mga kababayan, ito ngayon binanata ni Mayor Pasti si Bongo. Kasi si Bongo sa panahon na ang KOGC ni Reid sa Davao City, ito ay napakaraming mga staff. So si Bongo walang comment dito. Parang wala. Kaya sinabihan ni Pasti na si Bongo, bakit natatakot ka ba? Bakit mo hindi mo ipinaglaban ang Dabawin nyo kasi pinapanalo ka ng Davao? Bakit ganyan? Tama naman para sa akin mga kababayan. So nag-comment na sila Senator Robin Padilla, Senator Ronald Pato de la Rosa, at so si Bongo lang ang hindi nagko-comment rito mga kababayan. So kaya ngayon pinapanood natin ngayon kung ano ang nangyayari. So ngayon mga kababayan, dito tayo sa IT Park, Cebu City. Dito tayo ngayon. So kaya ngayon mga kababayan, pag-rally sa Pampanga, so maganda naman ang kalalabasan ng kalang rally. Wala namang mga obstacle na kalang natatanggap. So ganito ang kanilang naglabas lang ng hinanaing si Mayor Duterte. Para sa akin tama naman siguro tama naman kasi hindi naman si Bongo parang defensive talaga si Bongo. Kung mag-comment sa bakit natatakot ba si Bongo na hindi mabigyan ang kanyang malasakit center, mga kababayan, kung nasa batas niyan bakit hindi bibigyan taon-taon kung meron na yan sa batas ang malasakit center? Talagang bibigyan niya ng pundo kasi yun lang ang center na nakapagbibigay sa atin sa mamahirap ng hospitalization na walang magagasto ang pasyente. So bakit ka matatakot? Kami ang nasa inyong likod. Huwag kayong matakot sa mga senador na yan kung hindi ka bibigyan ng pundo. Kasi ang taong bayan naman, pag next election, ang taong bayan naman ang magbibigay sa kanila ng desisyon kung itong tao na to ay dapat bang panalunin ulit. Kasi may personal interest siya. Pero si Senator Bongo, defensive lang sa siguro ito kasi ayaw na lang ito. So ngayon sumagot na si Bongo, pero para sa akin, isa lang itong strategy ng mga Duterte para doon mo makita kung talaga ang loyalty ng mga Duterte ay watak-watak na. Hindi ito watak-watak. Kasi hindi mo makuha ang diskarte ng mga Duterte mga kababayan. Tingnan mo. Tirahan na si Bongo. Pero kumpare sila. Kumpare yan sila. Pero tingnan mo. Tingnan mo naman. Para sa akin tama naman. Kaya wala naman siya nag-comment dito. Wala sa mga comment rito kung ano bakit hindi maganda. Dapat kung ako senator, dapat ako mag-press conference. Bakit ganyan kayo?
Bakit ganyan kayo? Napakarami ng inyong napakaraming SAP na nilagay niyo. Ano yan? Isang batalyon ba rin ang nasa loob yan ng mga armado? Bakit ganyan kayo? May marami pa kayong ginamit asset. Tapos hindi naman nahuli yung tao. Dapat talaga magalit. Minsan ako sinaro magagalit talaga. Pero si Bungo walang comment rito. So malay mo, depensin mo siguro si Bungo. Kasi ayaw nyo, malapit na eleksyon. So, Bungo, wag kang mag-alala, Bungo. Senator Bungo, wag kang mag-alala dyan. Ang taong bayan nakikinig kung ano ang kabutihan ng nagawa na isang tao. Kaya nandito kami handang sumuporta sa inyo. Pero dapat ipaglaban mo talaga ang anong meron na dapat mong bigyan ng pansin. Tingnan mo, mas bilib pa kasi Pastor Duterte kang Rizal Ontiveros kay consistent siya na ipinaglalaban niya. Consistent si Reza. Pero si Bungo hindi consistent, parang takot. Bakit ka matatakot? Huwag kang matakot, nandito kami.